habang narito tayo sa lupa, bigay natin yung best natin na matulungan natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya upang ma-imitate din nila si Christ. Amen. Hindi lang tayo, kundi yung ating kapatiran, yung iglesia. Amen. Na walang maiiwan sa atin. So tayo, kagaya natin, meron lang din tumutulong sa atin. Meron tayong mga spiritual mentor, leaders na tinutulungan tayo na maging kagaya natin si Kristo. Kasi kung tayo lang hindi natin kaya eh. So same thing din sa ating mga kapatiran. Kaya tinatawag tayo ng Diyos at gamitin natin yung ating kaloob para tulungan natin sila para matularan din nila si Kristo. Gaya ng sinasabi sa Galatia chapter 6 verse 2, pasanin ninyo ang pasanin ng bawat isa upang masunod nyo ang utos ni Kristo. Kailangan kasi dito tulungan, suportahan. Kung wala ito, kung tayo ay kanya-kanya, hindi rin natin ito magagawa. Amen? At yung walang kapintasan naman, it refers to complete obedience. Okay? Na sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 13 hanggang 15, sumunod tayo sa Panginoon ng walang tutol at pagtatalo upang tayo ay maging ulirang anak ng Diyos. At para pagharap natin, dahil ulirang anak tayo ng Diyos, tayo ay walang kapintasan sa kanyang paningin. So yung complete obedience ang nag-aalis ng ating kapintasan sa paningin ng Diyos. O papaano tayo magiging ganap ang ating pamumuhay alang-alang kay Kristo? Ang sabi sa verse 6 ng chapter 2 ng Colosas, yamang tinanggap ninyo si Kristo bilang Panginoon, okay? Mamuhay kayo ng may pakikipag-isa sa Kanya. Okay? Ibig sabihin ng pakikipag-isa, nakikipagkasundo ka sa Kanya. Ikaw ay uma-agree sa kung ano yung kagustuhan niya. Hindi yung ikaw o yung gusto mo ang masunod ni Kristo, kundi yung ano yung kalooban ni Kristo, yun yung masunod. Doon kayo magkakaisa. So, tayo ang laging mag-a-adjust. Ano ang gusto ni Kristo? Ano ang gusto ng Diyos na mangyari? Ano ang gusto niya na gawin natin? Ano yung kalooban niya? Okay? Kasi kung ipipilit natin yung gusto natin na mangyari, pwedeng hindi tayo makausad kasi madalas iba ang gusto ng Diyos, iba naman ang gusto natin. Kaya kung ipipilit natin, para magkasundo na lang tayo, Lord, i-meet na lang natin halfway, ito yung gusto ko, ito yung gusto mo, magkasundo tayo. Hindi pwede yun dahil ang sabi ng Biblia, sabi sa Proverbs chapter 16, so, ito yung verse kung bakit hindi pwede mangyari yon. So, sabi sa verse 1, ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakakatalos. Ito, yung kumisan kasi, kapag pinipilit natin yung gusto natin, akala natin tama yung atin. Pero, si Lord lang ang nakakaalam kung ano talaga yung layunin natin. Kaya ang solusyon dito, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. So, isang dahilan nito kung bakit hindi natin dapat ipilit kung ano yung ating gusto. Kaya hanggat maaari, lagi nating ipag-pray na hindi yung gusto natin kundi kung ano yung gusto niya. Another verse na sinasabi sa Kawikaan ay yung sa Kawikaan 14 verse 12. Ang sabi dito, ay daang matuwid sa tingin ng tao ngunit kamatayan ang dulo nito. So ito yung reason kung bakit hindi pwedeng mag-meet halfway yung gusto natin at yung gusto ng Diyos. Kailangan yung gusto lang ng Lord. Okay? Kaya ang suhestyon ng salita ng Diyos para makipagkasundo tayo sa Lord ay ayon sa Kawikaan chapter 3 verse 5. Ang sabi dito, kaya huwag ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain ay siyang ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag, mawawala ang pigati, gagaling ang iyong mga sugat. So see, ito ang solusyon ng Biblia. Magtiwala ka na lang sa Diyos. Amen? Ito yung pangalawa natin, paano magiging ganap ang ating pamumuhay kay Kristo. Number 1, mamuhay ka ng may pakikipag-isa sa Kanya, meaning yung total agreement. Okay? Hindi dapat nag-meet halfway yung gusto ng Diyos at yung gusto mo. Okay? So, pangalawa,
kung ano yung kalooban ng Diyos, pagtiwalaan mo. Magtiwala ka doon, manampalataya ka ron. Bakit? Dahil ang alam natin, walang gusto ang Diyos na masama sa atin. Ang gusto niya ay laging mabuti para sa atin. Amen? Kagaya ng sinasabi dito sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Amen? Another verse sa Bible na pwede po natin panghawakan o pagtiwalaan ang ating Panginoon. Okay? Yung sinasabi dito sa Hebrew chapter 6 verse 18, ang sabi rito, hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito. Ano yon? Ang kanyang pangako at ang kanyang sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa pangako niya. Okay? So, meron tayong kumpiyansa, confidence. Bakit? Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Kahit hindi ka tapat, ang Diyos tapat sa kanyang pangako. Kaya yung sinasabi sa Colossus, magpakatatag tayo at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay tayo sa pananampalatayang ito at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Okay? Ibig sabihin, magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Ayon dito sa Awit chapter 23, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimplay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapalumbalik niya ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. So ang Diyos ang umaakay sa atin tungo sa tahimik na batisan, sa luntiang pastulan, no, kung saan doon hindi tayo magkukulang. Ang Lord mismo ang umaakay sa atin. Kaya kung magtitiwala tayo sa Diyos, mapupunta tayo dito sa kanyang kalooban. Simple lang naman ang kalooban ng Diyos mabuti para sa atin. 'Di ba yan ang sabi ni Jesus habang siya ay narito sa lupa dito sa John 10:10? Ang sabi niya, kung ang kaaway dumating dito upang mangwasak, pumatay at manira, ang sabi niya sa atin, ako naman naparito upang ang mga tupay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Kaya pagtiwalaan natin, ito lang ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Amen? Huwag tayong makompromise. Huwag tayong mabahiran. Sabi sa verse 8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya ayon sa mga tradisyon ng tao at halituntunin ng mundong ito. So kung gusto natin manatili ang buhay natin na ganap kay Kristo, huwag tayong magpapaapekto sa anumang tradisyon ayon sa mundong ito, ni huwag tayong makikisaya, huwag tayong makikigalak sa gawa ng mga masasama. Amen? Dapat manatili tayo sa Diyos, manatili tayong banal, manatili tayo sa katuwiran ng Diyos, manatili tayo sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kagaya ng sinasabi ni Pablo, magbago tayo ng takbo ng ating pag-iisip. Huwag na tayong umayon sa takbo ng mundong ito, dahil ang mundong ito ay pita ng laman, pita ng mata at kapalaluan sa buhay. Kung aayon tayo, diyan tayo babagsak. Amen. Sa kung ano yung gusto ng ating paningin, sa kung ano yung gusto ng ating laman, at sa mga kayabangan. Kasi yung sinasabing kapalaluan sa buhay, kayabangan ho ang tinutukoy doon. Di ba ganyan ang tao? Yumayabang pagka nagkakaroon siya. Hindi naman masama yan, pero kung ang dulot niyan sa'yo, kayabangan, kapalaluhan na sa buhay yan. At kapag nagiging ganyan tayo, kapag Kristiyano ka at nagkapera ka at naging mayabang ka, ibig sabihin compromise ka. Amen. Pero kung may pera ka, mayaman ka, pero sa kabila niyan, hindi ka nagiging mayabang, hindi ka nagiging palalo, ibig sabihin na kay Kristo ka. Amen? At pwedeng magamit mo yung mga resources mo to advance more the kingdom of God dito sa lupa, upang magamit ka lalo ng Diyos through your resources. Amen? Kaya tandaan po natin, huwag tayong aayon sa mundong ito, dahil kung aayon tayo sa mundong ito, lalabas, magiging palalo ka. Susunod ka sa pita ng laman, which is yung kasalanan. Susunod ka sa pita ng mata. Kung ano na lang ang maganda sa iyong paningin, dun ka lang. Pero ayaw ng Diyos na tayo ay magkompromiso. Kaya ang suwestyon niya dyan, mamuhay tayo ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos, hindi sa ating kalooban. Yan ang mga pamamaraan dyan. Amen. At lagi tayo manalangin upang hindi tayo matukso, para yung ating laman hindi mangibabaw.
Kung kinakailangan na mag-fasting tayo para lang yung ating laman ay talagang masupil. At hindi masunod natin ang ating mga laman, kundi ang masunod natin, ano yung kalooban ng Diyos, ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, para doon tayo kumiling, hindi sa kung ano yung sinasabi ng mundong ito. Kaya papaano natin mapapag-ingatan ang buhay natin o magiging ganap ang ating pamumuhay para kay Kristo? I-recap natin. Number 1, mamuhay tayong may pakikipag-isa sa Kanya. Okay? Sa biblical term, yan po ay covenant. Amen? May agreement kayo ng Panginoon. So yung pangalawa, magtiwala tayo sa Kanya, manampalataya tayo sa Kanya. At yung pananampalataya natin na yan, habang tumatagal, nag-grow. Amen? Pangatlo, wag nating hayaan na ang ating buhay Kristiyano ay makompromiso sa mundong ito at sa mga tradisyon ng tao. Amen. Salamat sa mga naka-attend at sa mga possibly mga makanood nito. Yan, God bless sa inyong lahat.